Ipagpasalamat na natin sa Panginoon yung buong taon na ipinagkaloob niya sa atin. Hallelujah. For our Lord Jesus, hallelujah, give His life para sa atin. Kaya He deserve all the praises and honor. Amen? Hallelujah. Church, ngayon pa lamang, isigaw mo na ngayong pagmamahal sa ating mga. Can we shout, we love you, Jesus! Hallelujah! Salamat aming Panginoon. As a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Sing holy. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. Once again, church. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. For unto us a child is born. Holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Hallelujah. Jesus is the reason of this season, church. And also, this is the season of hope and joy. Kaya patuloy yung papurihan ng ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Jesus. Thank you for your love that you've given, Panginoon. The prophet told us long ago, a child will come to bring us home. The stars will light the night to show the way. For all these wise men seeking truth, the child gave us living proof. The light of all the world still shines today in the lowly God stone. Love was born to save us all. It's the season of hope, season of joy, and it all goes back to a baby boy. When God reached down and changed the world forever.
reach out, we can believe in the power of love. We can know meet a need, and love can change the world forever. Oh, we praise you, Jesus. Behind the light, the Christmas cheer, people cry and hide their fear. Many hungry hearts are lost and cold, but we can be the light of Christ, bring some joy to someone's life, and share the greatest story ever told in a lonely cattle store. Love was born to save us all. It's the season of hope, season of joy, and it all goes back to a baby boy. And God reached down and changed the world forever. We can reach out, we can reach out, we can believe in the power of love. We can all meet a need, and God can change the world forever. Love can change the world. Love can change the world. Love can change the world. Yes, it can. Love can change the world. Love can change the world. Love can change the world. God, He said, Love can change the world. hallelujah. Love can change the world. Once again, church, love can change the world. 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 We are His scent, we are His feet, across 1,000 miles or across your street. We are His scent, we are His feet, across 1,000 miles or across your street. We gotta give, let's give it away. Make a difference today. It's the season of hope. Come on, church. And it all goes back To a baby boy, God reached down and changed the world forever. We can reach out, we can reach out, we can believe in the power of love. We can all meet a need. Love can change the world. We can reach out, we can believe in the power of love. We can all meet a need, and love can change the world forever. And love can change the world forever. And love can change the world forever. Love can change the world. Napakasarap magpuri sa inyo, Panginoong Yesus. At sa mga oras ito, Panginoon, patuloy kaming magpupuri. Patuloy kami mag-aalay. Gawin mo papuri ito para sa inyo, God. Oh, hallelujah! Joy to the world on a night like no
For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Stars we have seen over deserts and oceans. Darkness was deep, but never hopeless. Redemption came, and His name is Jesus. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creatures of God, come bless it today. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas. Sing all the people, the Lord Almighty reign. Sing every creatures of God, God bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. We will shout it out for the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. From the mountains we will shout it out. For the Lord our God Almighty reigns. He is with us, He is with us now. For the Lord our God Almighty reigns. Sing all the people, the Lord Almighty reigns. Sing every creatures of God, God bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas. Sing all the people, the Lord Almighty reigns. Sing all the people of God, God bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, the reason for Christmas Day. Amen po ba? Now, napakalaga po ng ating pag-uusapan, napapanahon mga kaibigan. Alam ko po, marami po sa atin excited ngayong panahon na ito. Bakit? Ano po ba itong panahon na ito? Panahon ng Kapaskuhan. Tama po ba? Now, marami po mga excited, busy doon sa kanilang mga pamimili ng mga ireregalo. Yan. Sino po mga nakapamili na ng regalo? Taas ang kamay. Sino po nangangailangan ng pambili ng regalo? Taas ang kamay. Yun, lahat tayo. Sino po mga nakapamili na, naghahanda na para sa kanilang Noche Buena? Meron din po ba? Somehow, meron na rin po, I do believe. At yung iba naman, busy
doon sa kanilang mga school Christmas parties, doon sa kanila pong mga company Christmas parties. Next Sunday, meron din po tayong Christmas party dito sa lugaring ito. Amen po ba? So, in short, mga kaibigan, marami po tayong mga kaabalahan. Kaya lang, mga kaibigan, nawa, in spite nung marami po nating kaabalahan, huwag nating ma-miss out yung isang mahalagang bagay na dapat talagang pinagtutuunan natin ng pansin. Ano po yung bagay na yon? Pag-usapan po natin sa pamamagitan po ng topic na aking pinamagatang ang tanging bagay na mahalaga. Sa ating pong buhay, marami mga mahalagang bagay. Pero nawa, itong isang bagay na ito ang talagang pinakamahalaga na ating pong nagagawa. Ano po ito, mga kaibigan? Pag-usapan natin, meron po sinabi ang ating Panginoong Hesukristo dito po sa aklat ng Lucas chapter 10. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malagod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lamang ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Listen mga kaibigan, dito po sa panahon na ito, marami po nag-aala Marta. Marami pong mga kaabalahan. Hindi po sinasabi rito ng ating Panginoong Hesukristo na masama yung ginawa ni Marta. Kaya lang pinaalalahanan po siya, meron pong mas mahalagang bagay kaysa doon sa kanyang ginawa, maaring paglilinis ng bahay, pagluluto ng kanila pong mga makakain. So ano po yung mas mahalagang bagay na dapat din po nating pinagkakaabalahan? Now, I'm saying mga kaibigan, hindi po masama yung mga pagkakaabala natin sa ating mga pag-aaral, in the case ng mga estudyante, pagtatrabaho po, noong pong mga empleyado, o yung ating pong mga pagpapamilya. Lahat po ng mga bagay na ito, nais ng Diyos nating gawin at bigyan tayo ng katagumpayan. Pero mga kaibigan, meron pong mas mahalaga sa lahat ng mga bagay na ito. Dahil ito po mga bagay na ito, pandito lang sa lupa. Yung mas mahalagang bagay, dadalhin tayo doon sa eternal na buhay. Now, pag-usapan po natin upang ating maunawaan, isa lang po ang pupuntuhan ko. Let me say na yung tanging bagay na mahalaga ay ang pananahan sa presensya ni Kristo. Bakit po? Kasi yun po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Short of saying, isa lang naman talaga, Marta, ang mahalaga. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ano po yung kanyang pinili? If we go back dun sa verse 39, ang sabi po ron, naupo sa may paanan ng Panginoon, ito si Maria, upang makinig sa kanyang itinuturo. Sa itinuturo po ng ating Panginoong Hesukristo. So, paano po nanahan itong si Maria sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo? Lumapit siya, naupo siya sa kanyang paanan, nakinig po siya doon sa itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. The question is, paano rin po tayo nakakapanahan sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo? Sino po dito gusto niya manahan sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo? Taas ang kamay. Ngayong umagang ito, ginawa ninyo mga kaibigan, narerito rin po kayo sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Mensahero lamang po ako, kanya pong salita, yung ating pinag-uusapan. Amen po ba? Now, ang katanungan lang mga kaibigan, gaano po tayo kadalas nananahan dito sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo? I do believe kung unawa po natin ang halaga ng pananahan sa Kanya, talaga naman po nanaisin at gagawin natin sa tuwi-tuwi na. So, let me help you mga kaibigan doon sa area na yan na maintindihan. Mahalaga po ang pananahan kay Kristo dahil pagpapakita po ito ng tinamong kaligtasan. Sino po naniniwala rito na ligtas na siya, na isulat na ang pangalan niya sa aklat ng buhay, papunta na siya doon sa kalangitan, taas ang kamay, mapalad po kayo dahil kasama kayo doon sa mga nailigtas.
Pero ang katanungan ko mga kaibigan, how did you know na naligtas po kayo? Wala rin po kayong tinanggap na kasulatan gaya ko na tayo ay papunta ng kalangitan, na tayo po ay mga pinatawad, mga anak na tayo ng Diyos, tayo po ay mga tagapagmana niya. Tama po ba? Wala tayong tinanggap na ganon. Pero meron po tayong naranasan isang magandang pagbabago sa ating po mga buhay. Anong ibig kong sabihin? Dati wala naman po kasi tayong pakialam sa ating Panginoong Heso Kristo. Dati naman po, wala tayong interes sa salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pakisabi mo, noon yon. Ngayon, may uhaw na ako, may gutom na ako sa presensya ng aking Panginoong Heso Kristo. May interes na ako doon sa kanyang salita. Tama po ba mga kaibigan? Taas ang kamay na mga may uhaw sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Buhay po tayong patotoo. Meron po talagang kaligtasan na tayo'y tinanggap. Now, ano pa po yung dinadala noong pananahan kay Kristo? Now, paraan din po pala ito para sa mabuti at tuloy-tuloy na pagbabago. Bakit ko po ito binabanggit? Meron po kasing sinabi ang ating Panginoong Heso Kristo at sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. So, let me ask you mga kaibigan, sino po sa inyo nakaranas ng mabuting pagbabago sa kanyang buhay? Nakaranas ng bunga ng Espiritu Santo, nagkaroon ng kapayapaan, ng kagalakan, kainahunan, kabutihan, pagpipigil sa sarili. Amen. Ito po yung bunga na ating pong pinag-uusapan. Kaya alam mga kaibigan, nakukuha po iyan ng mga nananatili, ng mga nananahan kay Kristo. Paano naman yung mga hindi nananatili kay Kristo? Hindi bunganga, gaya ni Marta, nagbubunganga. Listen now mga kaibigan, magsiyasat po tayo. Kung pagbubunganga din ang ating ginagawa, ala Marta tayo. Pero kung bunga ng Espiritu Santo, ng pananahan ng Diyos, tulad tayo ni Maria, naroon tayo sa presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun po yung ating pagsumikapan. Now, I want you to understand mga kaibigan, mahalaga po yung pananahan sa ating Panginoon. Now, in-equate po, yung sabi, yung pananatili. Bakit? Ang hindi nananatili sa akin, sabi niya, gaya ng sanga itinatapon at natutuyo. Bakit po natutuyo? Nakakita na po ba kayo ng sanga? Habang ito ay nakaugpong doon sa puno, may buhay yan. Pero the moment na yan po, binali ninyo, tinanggal ninyo, nawawala na po yung buhay doon sa sanga. Listen, ganun din po pagdating doon sa spiritual na buhay. Meron po tayong spiritual na buhay, meron po tayong buhay na walang hanggan. Hanggang tayo po ay nasa piling, nananahan sa presensya ng ating Panginoon. Pero kapag tayo po ay lumayo sa Kanya, kapag tayo po ay hindi nanaan sa Kanya, nawawala po yung buhay na walang hanggan na iyan. So let me ask you mga kaibigan, sino po rito gusto makapanatili sa kaligtasan? Manatili yung buhay na walang hanggan. Manahang ka rin, manatili ka kaibigan sa presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Now let me share this as well mga kaibigan. Hallelujah. Mahalaga ang pananahan kay Kristo dahil dito tayo nakakaranas ng kanyang kapahingaang gabay, pag-iingat at mga pagpapala. Let me ask you mga kaibigan, bakit po kayo pumupunta dito sa ating pananambahan? Ano po ang nakukuha ninyo every time na kayo ay pumupunta dito? Kapaguran po ba? Kabalisan po ba ang inyong mga nararanasan? O yung mabuting bagay? Sino rito nakakaranas ng kapayapaan, kapahingahan, nanonumbalik yung lakas, yung kanyang sigla? Listen mga kaibigan, yun po yung daladala ng presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po dito mga kaibigan, meron po siyang paanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
Siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Sa Kanya po nagmumula yung kapahingahan. And that's the reason why, mga kaibigan, kailangan po manahan tayo sa Kanya. Now, here's the problem, mga kaibigan, sa marami po mga Kristiyano. Bakit nawawala yung kapahingahan, yung kapayapaan? You know why? Kasi mga kaibigan, umaalis po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Iniiwan po natin yung presensya ng ating Panginoon. At dito po dumarating yung mga kapaguran, yung mga kabalisahan, yung mga struggles in life. Pero makinig po kayo, habang nasa presensya ka ng ating Panginoong Hesukristo, mararanasan mo tuloy-tuloy na kapayapaan, kapahingahan, katugunan sa iyong mga pangangailangan. Bakit ko po nabanggit yung katugunan sa mga pangangailangan? Kasi ito rin po yung kanyang sinabi. Ano yung sabi niya? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anuman nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Now, sino po yung mga may pangangailangan ngayong umagang ito? Taas ang kamay. Iyon na nga ko, naririto mga kaibigan, angkinin mo, katatagpuin ni Lord yung iyong mga pangangailangan. Sabi ko, kakatagpuin ni Lord yung iyong mga pangangailangan. Amen. Pero ang key rito, mga kaibigan, yung pananatili natin sa Kanya at nung Kanyang salita sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Kaya kahit na lumabas ka rito, mga kaibigan, make sure kasama mo ang presensya ng ating Panginoon. Kapag dating mo doon sa bahay, make sure kasama pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Pagdating mo sa eskwela bukas, pagdating mo doon sa trabaho bukas, asang ka man, siguraduhin mo, kasama mo ang presensya ng ating Panginoon. Mararanasan mo tuloy-tuloy na pagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Now, alam po ito ng kaaway, mga kaibigan, na yung pagpapala, yung kapayapaan, yung kapahingahan ay naroon sa presensya ng ating Panginoon. And that's the reason why pilit po niya tayong ilalayo sa ating Panginoon. Kaya nga po, huwag tayong magpapabaya. Susubukan ng kaaway, nalagyan tayo ng mga kabisihan at maling prioridad sa buhay upang mawala tayo sa presensya ni Jesus. Kanina lamang, mga kaibigan, sumubok na ang kaaway para kayo ay ilayo. Meron po ba kayong narinig na bumulong sa inyo? Huwag ka nang pumunta ron, wala namang mangyayari. Sayang lang yung iyong pamasahe. Huwag ka nang pumunta ron, matulog ka na lang, magpahinga ka na lang. Tama po ba, mga kaibigan? Now, pero dahil hindi po niya kayo nahadlangan, dahil narto pa rin kayo, humanda kayo sa masaganang pagpapala ng Diyos sa tanghaling ito. Amen. Now, I want you to understand, maging dito sa Kapaskuhan, sinusubukan ng kaaway na alisin ang presensya ni Lord. Hindi po ba ninyo napansin yung mga ibang advertisement, hindi na Merry Christmas ang nakalagay? Ano na nakalagay? Merry Xmas. Yung X, mga kaibigan, sa algebra, unknown yun. Parang sinasabi, hindi natin kilala kung sino yung ating isineselebrate. Hindi ko alam sa kanila. Pero dito sa lugar na ito, alam natin, kilala natin kung sino yung ating isineselebrate, ang ating Panginoong Hesukristo. Tama? Kaya never say Merry Xmas, Merry Christmas. Amen po ba? Now, paano pa po niya inilalayo ang ating Panginoong Hesukristo? Ang dami po mga nagsa-celebrate nitong Christmas season, pero wala ang ating Panginoong Hesukristo. What do I mean? Ang dami po, yung mga kumpanya, meron po sila mga Christmas parties, kaliwat kanan, pero naroon po ba yung ating Panginoong Hesukristo? Hindi nga man lamang po naaawitan, hindi man lamang po sila nananalangin, wala man lamang bumabati, Happy birthday, Jesus! Wala po, mga kaibigan. Sorry to say, marami po, maging doon sa mga eskwelahan, maging doon sa mga tahanan, mga kaibigan, isineselebrate ang Pasko minus yung birthday celebrant. Tama po ba, mga kaibigan? Ito yung nakakalungkot. Ang dami mga kaabalahan. Abala doon sa pagbili ng mga regalo. Abala doon sa paghahanda ng pang Noche Buena. Abala doon sa pamamasyal at kung saan-saan pa at kung ano-ano pa. Pero ang katanungan, mga kaibigan, kasama po ba doon sa mga aliwan na yon ang ating Panginoong Hesukristo? Maraming pagkakataon, hindi po. Balikan na lang natin yung ating mga lumang buhay bago natin nakilala at tama na naisa-celebrate ang Kapaskuhan. Kung titignan po natin, mga kaibigan, ano ang nagiging resulta sa atin dahil inuman na yung Kapaskuhan?
Ano nangyayari? Sakit ng ulo, hangover. Dahil bili roon, bili rito na regalo, ano nangyayari? Pagdating ng bagong taon, luma yung buhay. Bakit? Kasi ang daming utang, nagbabayad pa ng mga inutang para pambili. At ano pa mga kaibigan, alam po ninyo, imbis na joy, yung nararanasan na marami po na dumadalo ng mga Christmas parties, alam nyo, minsan kalungkutan ang nararamdaman. Bakit? Kasi hindi nabunot doon sa raffle. Tama po ba mga kaibigan? Ha? Maaari nyo sinasabi ba, ano ba naman yan? Ang malas ko naman. Taon-taon na lang, hindi ako nababunot dyan sa mga raffle na yan. Makinig po kayo. Bonus na lang po yung mga bagay na yon. Ang talagang regalo ng Diyos sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Pag dumating siya sa iyo, tumama ka na ng panalo, kaibigan. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, ang challenge mga kaibigan, as we celebrate this Christmas, gawin po nating sentro ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mag-awitan tayo, i-share natin yung Word of God. Hallelujah, batiin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung maaari nga lang o doon sa kainan, mag-iwang ka na ng bakanting upuan. Deklara mo na, Lord, ikaw yan. Pag-aari mo yung upuan niyan, join us, be with us dito sa aming celebration. And as you do so, dahil pinaniwalaan mo, pinanampalatayanan mo, gagawin ng ating Panginoong Hesukristo, sasamahan niya yung inyong celebration. Amen po ba mga kaibigan? Gawin po natin ngayong Kapaskuhan. Now, listen na mga kaibigan. Let me say this, huwag din po natin ipagkakamali na ang paglilingkod ay pananahan na kay Kristo. Bakit? May mga naglilingkod na tulad ni Marta, ngunit wala pala sa presensya ni Kristo. Ito po malungkot mga kaibigan, gaya nitong si Marta, akala niya ang ganda-ganda ng kanyang ginagawa. Not bad, but not the best mga kaibigan para doon sa okasyon at sitwasyon na yon. Listen mga kaibigan, huwag din po natin kaliligtaan nawa. Maganda po na tayo, tumatayo rito, umaawit tayo, tumutugtog. Ako ay nagpipreach, mga kaibigan. Meron po mga nagtuturo doon sa Sunday School. May mga care group leaders tayo. Meron yung mga media natin at kung ano pa pong mga gawain. But hear me now, mga kaibigan. Okay? While maaari pong ma-appreciate ng ating Panginoon yung mga bagay na yan, unang-una niya na i-appreciate, hahanapin yung ating pong presensya sa Kanya. Nawa, mga kaibigan, bago po tayo tumatayo dito, bago tayo naglilingkod, talaga nagbababad muna tayo sa Kanyang presensya. Nananalangin tayo, pinag-aaralan din po natin yung Kanyang salita. Amen po ba mga kaibigan? Upang na sa ganon, huwag tayo mapagod. Now, paano po natin nakikilala yung mga naglilingkod na wala naman pala sa presensya ni Kristo? Yun po, sila po yung mga madalas na magreklamo, mapagod, kalaunan, tigil na. Meron po akong mga na-meet na ganyan, maging dito sa ating iglesia, mga nagsipaglingkod, pero asa na rin po yung mga ilan. Tumigil, napagod. Listen, nag-ala Marta. Now, kung babalikan po natin, yun po yung complaint niya Panginoon, baliwala po ba sa inyo? Pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa. Now, I believe mga kaibigan, hindi po physical yung problem nitong si Marta. Hindi po siya nagko-complain simply because napagod siya. Ako naniniwala, nagko-complain siya simply because parang hindi siya napapansin. Nag-aanap po siya ng pansin. Listen, mga naglilingkod kay Lord. Minsan po, naglilingkod tayo kasi gusto nating mapansin din tayo ng ating kapwa, ng ating mga kapastoran, ng ating mga kamanggagawa. Kaya minsan, masama yung loob natin, wala man lamang tumapik ng balikat ko, wala man lamang nagsabi, maganda yung ginagawa mo, ano ba naman yan? Makinig po kayo, yung mga naglilingkod, yung mga may plano maglingkod, huwag po ninyong nasain yung papuri ng inyong kapwa. Hallelujah. Huwag po kayong mag-alala. Merong Diyos na nakakakita ng inyong ginagawa. Pag tama yung puso natin, naglilingkod tayo para sa ating Panginoon. I'm telling you, in due time, may takdang panahon po ng kanyang pagre-reward. Amen po ba? But listen now mga kaibigan, hindi po alternative, hindi po kapalit yung paglilingkod doon sa pananahan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Let me make that clear. Pwede tayong naglilingkod,
pero wala tayo sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Iwasan po natin. Now, let me say this well, wag po nating ipagkamali na ang pananambahan ay pananahan na kay Kristo. Pwedeng nasa tahanan tayo ni Kristo, pero malayo pala ang ating puso at kaisipan sa Kanya. Minsan po kasi iniisip natin, ayan Lord dumalo ko kanina ayan. Minsan parang ipinagmamalaki po natin yung ating ginawang pananambahan. Kaya lang mga kaibigan, tignan natin anong uri ng pananambahan yung ating mga ginawa. Kasi mga kaibigan, may sinabi po ang ating Panginoong Hesukristo dito sa Mateo chapter 15, quoting from the book of Isaiah. Sabi niya, you hypocrites. Sabi niya, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So ano po sinasabi nito? Physically present na naroon, umaawit para nakikinig doon sa mensahe ni Lord. Kaya lang, you know what the problem was? Physically present, pero mentally absent, spiritually absent yung tao. Pwede po ba mangyari ito? Kung magpapakatotoo po tayong lahat, one time or another, naranasan po natin yan. Tama po ba? Narito tayo, maaaring bumubuka yung bibig natin, pero asa na yung kaisipan natin? Naroon sa labada, gabundok. Minsan, asaan yung ating pong kaisipan? Naroroon sa mga assignment para doon sa mga estudyante. Asan yung kaisipan? Naroroon sa gagawing mga trabaho sa opisina na. O kaya naman, asan yung ating kaisipan? Naroroon sa pupuntahan na Christmas party pagkatapos ng church service. Listen mga kaibigan, hindi po nalulugod ang ating Panginoon doon sa bagay na iyon. Listen, kung tayo po narito, ibigay na po natin 100% sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung kanyang hinahanap. Hallelujah. Buong puso, buong tenga. Hallelujah. Makinig ka sa ating mga pinag-uusapan. Amen po ba mga kaibigan? Manalangin ka, magpuri ka 100% sa ating Panginoon. At sabihin ko sa iyo, mararanasan mo talaga, maiengkwentro mo talaga ang ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang kapayapaan, yung kanyang kapahingahan, yung kanyang mga pagpapala. Amen po ba mga kaibigan? So let's do that. Now, let me continue to impress this mga kaibigan. Ito po, napakalaga. Bagamat mahalaga po na pinaglilingkuran natin si Kristo, higit po na mahalaga sa Kanya na tayo ay Kanyang napapanatili, nagagabayan, naiingatan at napapagpala. Kaya gawing priority po ang manahan sa Kanya. Listen mga kaibigan, ito pong si Martha, ang akala po niya, ito yung way para mabigyan niya ng kaluguran ang ating Panginoong Hesukristo. Maglilingkod ako. Kaya kahit parang ang hirap, kahit ang dami ko ng pawis, gagawin ko ito. Now listen, minsan po sa ating po mga buhay, ginagawa din po natin iyan. We give up so many things, maganda po. Kaya lang as we continue doing these things, nagiging kapaguran na po natin. Nagiging parang responsibilidad na lang. Hindi na kagalakan, kasiyahan yung ating paglapit sa ating Panginoong Jesus. Now listen now mga kaibigan, let me share kung ano yung nangyari sa akin last Tuesday. Alam po ninyo, I've been sharing tuwing madaling araw, ginigising po talaga tayo ng Panginoon. It's been more than 4 months. Wala pong patid. Kaya parang nakadama na rin po ako ng kapaguran somehow. Antok, mga kaibigan. And last Tuesday, as I was trying to pray, intercede, para sa marami po mga bagay, do spiritual warfare, as I have been doing, I'm telling you, hindi po ako makapanalangin, hindi ako makabreakthrough. At nakakapagtawanan ako, Lord, what's happening? Bakit hindi ako makapag-pray? Bakit hindi ako maka-breakthrough? At iniisip ko, siguro nawa-warfare ako, matindi ngayon. And I was trying to do spiritual warfare, pero wala pa rin pong tagumpay. Naging hopeless po ako. Ang ginawa ko na lang, humiga na lamang po ako doon sa sopa. At tinanggap ko, for the first time after 4 months, nabigo ako. But you know what? Habang naroon ako doon sa ganong klase ng kaisipan, meron pong ipinarinig na tinig, awitin ang Panginoon sa akin pong kaisipan. And this is the reason we have this message today. Ano po yung awitin? If I may.
Hallelujah. Yung po, yung simple na awitin na ipinalala ni Lord sa akin po. Maraming mga mahalagang bagay, pero ang pinakamalaga para sa Kanya ay yung nananahan po tayo doon sa Kanyang presensya. Malaga po yung aking pag-i-intercession, yung aking pong pag-i-spiritual warfare, pero God has seen, anak, pagod ka na. Anak, pinanghihinaan ka na. You need to be restored. You need to be revived. At yung simpleng awitin pong iyon, nagbalik ng aking sigla, ng aking kalakasan. Naranasan ko po yung iba yung pagmamahal, pagkalinga ng ating Panginoon. Hindi po siya slave driver na parang very demanding, na komo in-raise up ka bilang intercessor, yun at yun lang ang dapat mong ginagawa. He knows. May mga pagkakataon pinanghihinaan po tayo. He knows what we need. At doon po sa pagkakataon na yun, ang kailangan ko, encouragement ng ating Panginoon. Kalinga, yakap ng ating Panginoon. At yun po yung aking naranasan, yun yung aking naramdaman ng mga sandaling iyon. Listen mga kaibigan, bakit ko po ito binabanggit? Kasi mga kaibigan, minsan parang naiiya tayong lumapit kay Lord doon sa mga panahon po na tayo ay pinanghihinaan. Parang ayaw natin na wala tayong iaambag doon sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Na it's as if, pag lumapit ako kay Lord, kinakailangan magwa-warfare ako. Kinakailangan mag-i-intercession ako. Now listen now mga kaibigan, it's not always like that. May pinaalala po siya sa akin and I'm sharing to you yung word na kanyang ipinaalala, Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ito po yung dahilan mga kaibigan kung bakit ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo kay Martha, 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 masyado kang nag-aalala-abala sa maraming bagay when in fact, isang bagay lang ang mahalaga. I want you to understand mga kaibigan, na pumunta po ang ating Panginoong Hesukristo doon sa kanilang tahanan, hindi para kumain, kundi para magpakain, espiritual na pagkain. Listen now mga kaibigan, sa atin din pong buhay, dumarating ang ating Panginoong Hesukristo, hindi upang ating paglingkuran, upang maglingkod, magbigay kalakasan, pag-asa sa ating mga buhay. So listen mga kaibigan, come to Him as you are. Maaring may mga kabigatan ka ngayon, maaring may mga problema ka, mayroong mga panghihina ka, maaring you don't feel worthy ng ating Panginoong Hesukristo, the more na dapat kang lumapit sa Kanya. Mahal ka Niya, kinakalinga ka Niya, nais ka Niyang i-revive, i-restore, kaibigan. Let me continue mga kaibigan. Let me say, upang pagod tulad ni Martha sa ating pong pananambahan, paglilingkod kay Kristo at sa lahat pa ng mga gawain, unahin muna natin ang manahan sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Let me say, mga kaibigan, isa pong malaki na misconception, maling kaisipan natin is this. Marami kong gagawin ngayon. Lord, sorry. Mamayang gabi na lang ako mananalangin. Mamayang gabi na lang ako magde-devotion kung may matitira pa akong oras at lakas. And most of the time, wala na pong natitira. Kaya we miss yung pong presence ni Lord sa atin doon sa araw na iyon. Pero alam po ninyo, meron po akong naalala, isang mighty man of God, ang pangalan niya si Martin Luther, mightily ginamit ng Lord. Alam po ninyo, sabi niya, I'm going to be so busy today, I will have to pray for 3 hours. Listen, alam niya, magiging busy siya, maraming challenges doon sa araw na yon para sa kanya. Pero ang pinili po niya, mag-charge muna sa presensya ng ating Panginoon. Now, let us not make that mistake, mga kaibigan, na magiging napaka-busy po natin sa maraming bagay at gagawin nating excuse, Lord, pasensya ka na. Hindi ako nakapagbasa ng salita mo, hindi ako nakapanalangin kasi busy ako. You know what? Ang gusto ng Lord doon sa mga panahon na lalo magiging busy ka, that is the time na lalo po tayong dapat magtalaga ng ating mga oras sa Kanya. Let me ask you mga kaibigan, lahat po tayo may mga cellphones, may malayo kang pupuntahan, alam mo maraming mga tatawagan, alam mo marami kang mga messages. Do you check on your batteries? Opo, tinitignan natin. And what do we do? Bago tayo umaalis sa ating po mga tahanan, i-charge natin.
And we only leave yung bahay po natin pag nakita natin, 100% na yung pagkaka-charge ng aking battery. Listen now, i-consider po natin yung ating mga sarili bilang mga cellphones din. Pag ikaw nalobat ka, kaibigan, hindi mo na mapapakinabangan yung cellphone. In the same manner, pag nalobat ka, hindi ka rin magtatagumpay, kaibigan. You need charging from the Lord. Kinakailangan po natin. And you can only be charged when you are in the presence of God. Siya po yung nangako. But those who trust in the Lord, they shall renew their strength. They shall soar in wings of eagles. They shall walk and not be weary, and they shall run and not be tired. Listen mga kaibigan, siya po yung may pangako noon. Kaya kung nais po natin patuloy na kalakasan, patuloy na pananagumpay, araw-araw, mag-charge ka, manahang ka sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, mga kaibigan, meron po siyang panyaya rito. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan, lubang nabibigatan sa inyong pasanin, kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Dapat po, wag nating kapaguran, wag po nating maging kabigatan yung ating paglapit, yung ating pananalangin sa Kanya, yung ating mga pagbabasa ng Kanyang salita. Remember, yung pong pananampalataya lumalago sa ating pong pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. And as we study the Word, mga kaibigan, nakikita natin may mga issues tayo, may mga sakit tayo, na basa natin sa Kanya mga latay, meron tayong kagalingan, isusupply ni Lord lahat ng ating mga pangangailangan. We can do all things through Christ who strengthens us. I'm telling you, mga kaibigan, lumalakas tayo, nakakapanagumpay po tayo araw-araw na ating po mga buhay. Amen po ba? So listen mga kaibigan, maging matalino po tayo, mag-alam Maria po tayo, manahan tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Now understand mga kaibigan, napakahalaga ng ating spiritual feeding. Dahil yung spiritual feeding po natin, hallelujah, hindi lamang po yung ating mga kaluluwa ang lalakas, maging yung ating mga kaisipan, maging yung ating mga pangangatawan, lalakas din, makakapagpatuloy araw-araw doon sa labanan. Amen po ba? So yan po yung ating gawin. Kaya lang mga kaibigan, let me say this, hallelujah, upang makasama si Jesus sa lahat ng pagkakataon, gawin lahat ng ating mga gawain para sa Kanya at sa pamamagitan niya. Kaya nga po ng ating pinag-uusapan, kinakailangan po manahan tayo sa Kanya daily. Kung pwede nga lang po, every moment ng ating po mga buhay, dapat naroon tayo sa Kanyang presensya. Kasi ito po nangyayari. Pag alis po natin dito sa iglesia, iniiwanan na po natin yung Kanyang presensya rito Nakakalimutan natin siya. Nakasakasama pa rin dapat natin siya doon sa bahay natin, doon sa eskwelahan natin, doon sa trabaho natin, doon sa pakikipagkwentuhan natin sa mga kaibigan natin. Wherever we are, dapat kasama natin si Lord. Para hindi po nangyayari yung panghihina. Amen po ba? Kaya lang, how do we do this? Kinakailangan po gawin natin lahat ng mga bagay para kay Kristo at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Meron po siyang paalala rito, Colossians 3:17. Ano sabi po niya? At anuman ang gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Sabi po, gawin daw po natin sa Kanyang pangalan. Short of saying, i-dedicate natin sa ating Panginoong Hesus Kristo lahat ng ating gagawin. And when we start doing that, Lord, hallelujah, Lord, dinededicate ko itong pagkain ko, maging kabusugan ko, kalusugan ko. Lord, itong pagbiyahe ko, samahan mo ko, iligtas mo ko, makarating ako rin sa aking paparoonan. Lord, yung aking trabaho, pagpalain mo, pangunahan mo ko. Lord, maging kasiyahan ako rito, maluwalhati kita dito sa aking opisina. Lord, yung aking pagpapamilya, mailapit ko yung aking mga anak, yung aking asawa, kasi nakikita kanila sa akin. Hallelujah! Lahat ng ating ginagawa, gawin po natin para sa ating Panginoon. And when we do,
all these things para sa ating Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, I'm telling you, magtatagumpay po tayo. Why? Kasi hindi tayo mapapagod, hindi tayo maiinis, hindi mawawala yung self-control kasi sumasa atin ang ating Panginoon. Amen po ba? Sagawin po natin para sa Kanya at sa kapangyarihan niya. And for my last slide, mga kaibigan, maaring nagtatanong tayo, Pastor, what can I do para talaga makapanatili ako kay Lord? Para makapag-stay ako sa presence ni Lord. Listen, meron po sinabi yung salmista dito sa awit 42:1 and 2. As the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. I thirst for God, the living God. When can I go and stand before Him? I hope ito rin po yung ating mga damdamin, gaya ng salmista. Uhaw, gutom sa presensya ng ating Panginoon. Because I'm telling you, kung yun po yung ating magiging damdamin, inanaisin po talaga natin ang masumpungan yung kanyang presensya, ang makapanatili doon sa kanyang presensya. But how do we do that? By stay. Let us stay sa kanyang presence. Ano po yung stay, mga kaibigan? It's an acronym. Bawat letra, meron pong kahulugan. Ano po yung letter S? It represents seek Him as if your life depends on it. Marami po, mga kaibigan, hindi hinahanap ang Lord simply because they do not understand kung ano yung role ni Lord sa kanila po mga buhay. Pakiramdam nila, they can go about daily life nang wala si Kristo sa kanila po mga buhay. Pero kung gaya tayo ng salmista, uhaw tayo, ikamamatay natin yung tubig kung mawawala sa ating po mga buhay. Kung ang damdamin din po natin, ikamamatay ko, at least spiritually, yung kawalan ng presensya ni Kristo sa buhay ko, so I better seek Him out. Gagawin po natin. Ano po, mga kaibigan, yung letter T? Throw away sins and other distractions. Alam po natin, ano po yung sabi ng Isaiah 59 verse 2, yung inyong mga sala, ang siyang naglalayo sa inyo sa akin, siyang dahilan upang hindi mapakinggan ang inyong mga panalangin. He is a holy God. Banal po siya. Pero ito po ang kabutihan, mga kaibigan. We can confess our sins. Ang kanya pong habag laging bago tuwing umaga. Ang sabi po niya, kung iahayag ninyo ang inyong mga kasalanan, tapat ako para kayo'y patawarin, linisin sa inyong mga karumihan. There is mercy, there is forgiveness. So, humingi po tayo ng habag at kapatawaran. Ano po yung A? Align your priorities with His. Meron po priority sa Lord sa ating pong mga buhay. Meron po tayo mga priority sa ating mga buhay. Unfortunately, minsan, misaligned. Hindi po magkaparehas yung priority natin. Maaari yung estudyante, ang priority niya, yung kanyang pag-aaral, makatapos siya. Kaya may mga pagkakataon, he gives up yung kanyang pananambahan. Maaring yung pong priority ng isang empleyado ay yung kanyang pagtatrabaho. Kaya may mga pagkakataon, he gives up yung kanyang pananambahan. Maaring yung isang magulang, nanay, maaring yung kanyang pamilya, yung mga gawaing bahay. Gaya ni Martha, yung kanyang priority. Kaya iginigiba po niya yung presence ni God. Kaya lang we need to understand, bagamat mahalaga po yung mga bagay na yon. Hallelujah. Pag inilagay na po natin doon sa halaga ng eternity, baliwala po lahat ng mga bagay na yon. Yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung pamilya mo, wala iyang halaga pagdating doon sa kabilang buhay. Hindi mo madadala yan. Pero yung relasyon mo sa ating Panginoong Heso Kristo, dadaling kanyan doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kung meron po tayong dapat na pinagsusumikapan, it should be that. Pero it doesn't follow, mga kaibigan. Iiwanan ko yung pag-aaral ko, iiwanan ko yung trabaho ko, iiwanan ko yung pamilya ko. Hindi. But rather, you make Christ as your priority in life. Let everything be done for Him and through Him. At sabihin ko, kapag i-dedicate mo yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung pamilya mo kay Lord, sasamahan ka niya, bibigyan niya ng tagumpay, yung ibang bagay na mahalaga rin sa iyong buhay. And then finally, mga kaibigan, ano yung why? Yield everything to Him. Listen, mga kaibigan, kasi may mga bagay, ayaw nating isurrender sa Kanya. Okay? May mga layo sa buhay, ayaw nating bitawan. Kaya, hindi po talaga tayo makapamisan sa Kanya. May mga priorities tayo, ayaw natin bitawan.
Yung ating mga oras, it's as if sa atin, yung ating lakas, yung ating mga pananalapi, lahat-lahat ng meron tayo, gusto natin atin lang. But remember mga kaibigan, hallelujah, gaya nung pong isang nakakita nung great pearl. Ano yung sabi niya? Ibinenta niya lahat para lang makuha niya yung mahalagang perlas na iyon. Now, I'm telling you mga kaibigan, hallelujah, kung gusto mo ng presensya ng ating Panginoong Hesukristo, you need to give up everything din sa buhay mo. Yung mga bagay na ginagawa po nating Diyos-Diyosan. Pero here's the good news. Pag isinorender natin, inilagay natin sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga isipan, yung mga katawan natin, yung mga pananalapi natin, yung mga trabaho, yung mga pamilya natin, guess what? Aayusin ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Ilalagay niya sa tama. Bibigyan po niya tayo ng tagumpay. Now listen na mga kaibigan, marami po tayong mga kabisihan, kabalahan dito sa mundo. Maging ngayong Kapaskuhan ito. Let us make sure si Kristo po yung priority natin, yung pananahan natin sa Kanya, yung pakikinig at pag-aaral natin ng Kanyang salita. Amen po ba?